and aton pagbasa yan ha, paruhin naka-align nga dahan kinabuhi nga iya ginukyan. Nasa ringan towards the end naton Ebanghelyo, nga diri nga tanan kalalakihan makakahimo hini iton pangasawa. Mayada diri makakayong pangasawa tungod kay natawohin hera nga daan sugat. Ang iba kay ginkapunan herahan mga tao. Nga nan iba tungod han ginhadian han langit. Ito na aton katingismo naghahatag haaton nga may ada kada usa aton, kada tag sa aton may ada bukasyon nga ginsusundan, may ada bukasyon nga ginpipili. Ang bukasyon haamon ng pagkapadi, ang bukasyon han pag-asawa. Ano ni katulo, ang bukasyon han single blessedness. All for the glory of God. Kan iniya tutulong ang bukasyon, ito niya hini and purpose, ito niya hini rason, baga ito niya hini kumbaga rason kung kaya nahimo ini para itong pagdayaw itong Diyos. Mapahalit man, ma-single blessedness man, and most especially itong pag-asawa, dapat itong purpose para ipagdayaw ng pagbalanggon mo upay nga suman. Pagdayaw sa Diyos for the greater glory of God. Dinanato ni Ebanghelyo na batianta nga naghihinganay Jesus ka ng mga Pariseo, may ununghan realidad han pakikipagbulag, divortion or divorce. Ang botkon nakano ini basta nakato kami nag-isay namin theology. Ang saringan namon professor nga way back mga 90s or 80s dito ako no US nagkandak ko no herahin study or statistical studies, may unonghan mga kung kay ano hataas ang crime rate, kung kay ano damo itong mga nagkakapipiriso nga mga tao dara kay naghihimoy mga illegal nga butang. Nga ginawas nila nga studies nga most nga diri lang most na tanan kuno nga mga nagkapipiriso na tanan nga mga kriminal tikan kuno hiya, tikan kuno hera kin broken family. And most ang mga kriminal, ang mga colored na mga tawan, mga black people na tikang talaga hiton broken families. Yung maupay pag malandungan, iton aton pagbasa yan na. Iton aton Ebanghelyo yan na. Nga to go back, iton importansya, most especially iton pag-asawa, na iton importansya iton pamilya na nagpubungan iton pag-asawa. Siguro itong pinaka-basic na connotation ng basic na itutuduhan ng eskwelahan, itong pamilya, na siya itong basic nucleus itong community. Kung waray pamilya, waray mahihimok na komunidad. Nga ano itong family in and itself is already a community. Kay damo herang na tao nagkukumpol-kumpol. Nanambot ko napapansin niyo yan itong atong society, itong halayo itong pagiging moderno itong panahon, itong modernisasyon itong panahon, gin-aatake itong mga ideologies, modern ideas, itong pag-aasawa, aada itong divorce, aada itong mga contraceptives, nga ni ito na itong mga kanya na, itong mga drama-rama sa hapon. Ba't kung nagkukulaw ka mo ito? Ika-anim na utos. Tapos nga kabit-kabitay. Nga pero gino-normalize na lang itong
Kumbaga, ino-normalize nila itong pagkahipang itong pamilya. Hindi rin makaurusan kung umabot itong panahon na mawawarayan na itong atong komunidad yung moral compass. Kung makasunod na itong nga divorce bill niya na mga giningarayan nila House of Representatives, itong simbahan, di rin nagtutugot, di rin naabuyon itong idea itong pakikipag-divorce. Sa rin pangalan dahil ito atong ebanghelyo, ang tanan nga usahan Diyos, di rin pwede nga itong tao magbubulang. Kaya dahil itong sakramento itong pagkumpisan, sakramento itong kasal, dahil itong sakramento of matrimony, di rin nalak kamo, di rin nalak itong babae, nga itong lalaki, tuduhang katao, nagiging usan nila hira. Nang ini nga usang nga era, nagiging resulta itong sakramento itong kasal, nagpupunga ini itong pamilya. Sanit no, aada itong dakong nga stress, itong paghigugma regarding itong sakramento itong kasal. Makuri kasi aton yan na, kay iba itong aton idea itong paghigugma. Baga, mapahabaw na hababaw itong pag-intendingan idea itong paghigugma. Itong paghigugma, dapat malipayon na ako. Na itong paghigugma, kung nahigugma ako, dapat good, mga positive lang na itong akong inaaban. Pero dito na siya ngayon itong paghigugma. Diri na siya itong paghigugma. Kumbaga, itong paghigugma is not all about feelings. Love is not all about feelings. Sa rin pa nga, it's also a decision. Di na natin siya na pagbasa, nabatian ta. Nga, ang istoryahan Israel, kung paano kintratratohan Diyos ang mga Israelita. Ang Diyos, warit niya kung rason nga dapat igugmaon niya ang mga Israelita. Mga Israelita, mga makasasala, pero binani iya bibinayaan, pero binani itong mga Israelita nagdadayawin ibang Diyos. Pero hinpilit ng padayon nga pinananaligtan lagihap nihan Diyos ang mga Israelita. Pinipili ang Diyos na humigugma. Di na naman ang kinabuhi ni San Maximiliano Kolbe, ambot kung nabatit mo na ay baro kami ng iyang istorya. During ang World War II, ano pa daw ang World War II? Ang mga Nazi, ang mga German Nazis, nagkamayada, may daan niya mga concentration camps, kundi indamo ang mga Hudiyo ang ginpapatay, yung nahibuli ni San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe, o sa iya nga padi, nagtindong nga niya yung mga buwan na out of nowhere na nahibuli kiyang kaperiso. Kanat nga concentration camp, nagpili ang mga Nazi, hinapulo ng mga tao nga pagpapatayon. And most of them are Jews. Kaya itong mga Nazi, aringit at itong mga Hudeyo. Asyat na nira, kumbaga, usang rason para pagkamayada in World War, no, para ma-eradicate ng mga Hudeyo, mga Jews. Now, dinahan kan San Maximiliano Kolbe, may ada na pulo ng mga Hudeyo na ginpili ang mga Nazi officials para patayon. At usahan to, may ada anak, may ada pamilya, nagmakaawa at nga lalaki na nabatian ni San Maximiliano Kolbe na naghangyo hiya nagtaniya ang mga commander, mga official na kaya na lang itong ikbalyo, kaya na lang itong sumaliwan na nato namatay hiya, sugat na lang ang iya kamatayon.
Keep in mind, di rin niya kilala nga lalaki. They were all strangers. Pero ang paghigugma ni San Maximiliano Kolbe na ipakita, di rin paghalaran ang iya kinabuhi para itong iba. And that's the epitome, and that's the reason, and that's the full idea itong paghigugma. Kinhahanag itong kalugaringon para itong ikauupay itong iba. Sugad ang dinhimog ni Jesus, kinhalad ang iya kalugaringon. Sanit itong atong cross para atong ikauupay. Pinipili na maubusan niya para na itong ikauupay itong ikasitao. Kung sugal itong mindset, itong natanan ng mga Arab-sawa, siguro rin na di rin na masulod nga ni itong konsepto, itong pakikigbulag, itong konsepto, itong divorce. Naging hahanap itong kalugaringon. Kumbaga, adlaw-adlaw ka nagiging martir. Adlaw-adlaw ka. Haatong pa, hakolokyan, ha-Islam word pa, adlaw-adlaw ka nagiging tanga para itong paghigugma. And we are all, as Christians, fools for Christ. Mga tanga. Kaya kung susumahula ang ginimo ang Diyos, usa naman nga katangahan, dako nga kakatangahan. Wakay mangalit may babalik ka iya, but then, ginhimo lagi niya pagpakita up to what extent ito niya kaya niya buhaton para itong paghigugma aton. Mga kabuktuan, itong sosyedad niya na, itong kalibutan niya na, nung bisan nga na itong pag-gios itong demonyo, dirig na itong mga padi, itong ginpupunteriya. Labi na, ito natin tagsa-tagsa ng pamilya. Kung magrakot itong pamilya, kung marpak itong pamilya, piho itong masunod itong community, itong komunidad. Sanitini nga ito, katitiro ka itong Santos ng Misa, iambok ta ang kada tagsa ng magtiayon nga panalipdan pahirahan Diyos, na mas sumilarong pa ang ira paghigugma ay piliko ng paghigugma ang ira kada tagsa o ang ira pamilya. Amen.